ikaw ay butas. Hallelujah. At sa iyong pasasalamat, tumayo sa iyong harapan ang nagmamayari ng salbabitang yun. Ano ang gagawin mo? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Atin pong pagbulay-bulayan ang ibig sabihin ng mensaheng ito. Praise God. Alam ito mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating pagkakas. Napakalawak. Napakasalimuot. Di po ba? Amen. Praise God. At yung mga waves o yung mga alon na humahampas sa atin, ito po yung mga problema, mga trials, mga circumstances, mga kapatid. Na iba't iba, may malaki, may maliit na yung humahampas sa atin. Praise God. So, ang ibig sabihin ng isang pating, ito ay ang diablo, ang demonyo mga kapatid, na kasalanan, mga kasalanan, kasinungalingan sa mundong ito. Praise God. At yung, praise God, hallelujah, glory to God mga kapatid. Kasi, ang ibig sabihin mga kapatid, ng hinagi sa iyo na salbabida, ito po ang salita ng ating Panginoon. Amen. The Word of God na iyong tinanggap. At iyon sa pamamagitan ng water baptism in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. At ang simbolo mga kapatid ng barko ay ang iglesia ito. Amen. Ngayon, sa araw na ito, nandito ka sa tahanan ng ating Panginoon. You are safe, you are secure, you are protected in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo mga kapatid ay nandito ngayon sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Nararamdaman natin ang pagkilos ng ating Panginoon sa araw na ito. Nandito tayo ngayon mga kapatid upang magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Nandito na tayo mga kapatid. Na tayo, alam natin sa sarili natin ngayon na tayo ay ligtas na. Dahil nandito tayo ngayon sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Tayong lahat mga kapatid ay tumayo at ating buksan ang ating mga Biblia in the book of Psalms chapter 100 verse 1 to 5. Ano ang napansin niyo mga kapatid sa versikulong ito? Hallelujah! Hallelujah! Ang mensahe ito mga kapatid, ito ang verse na ito. Ito rin ang binasa ng ating worship leader. We did not talk kung ano mga kapatid ang versikulo na inihanda ng Panginoon sa araw na ito. Pero we are the same because we serve the God, the same God, the only one true God. Hallelujah. the Lord. Atin po itong basahin mga kapatid. Praise God. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence. Praise God. Computer. Huwag ka muna matulog kasi simula lang natin. Okay, lahat po tayo ay magbukas ng ating mga Biblia. Tapo natin ang ating mga Bible. Praise God. Search up. Psalms 100, verse 1. Praise God. Ulit. Make a joyful shout to the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. No. The Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His Gate with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. This message, mga kapatid, is titled, The Power of Worship. Praise God. Nandito tayo ngayon sa presensya ng ating Panginoon. Nandito po tayo ngayon upang magsamba at magpuri sa Kanya. We need to give our best worship sa ating Panginoon. We give our greatest worship sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Worship the Lord! Worship the Lord! Lord, hallelujah. Yes, Lord God. Glory, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus, that you are the King of Kings, O God, Lord of Jesus.
Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is all about you, God. Hallelujah, hallelujah. Glory to your name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Tayo mga kapatid ay maaari na po umupo. Praise God. Hallelujah. Yun na yun mga kapatid. Praise God. Worship. When we worship mga kapatid, God is spirit. And thy worship must worship Him in the spirit and in truth. Worship is not begin with the musician start to play the music. Music is not begin with the worship leader or song leader start to lead us. Amen? Amen. Worship is not begin with the preacher. Amen. Hallelujah. Begin to preach. Worship is begin within us. Amen. Mula po sa atin mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Dahil bawat isa po tayo mga kapatid ay iniligtas po tayo ng ating Panginoon. Amen. So ang pagpupuri at pagsasamba ay nagmumula po sa iyo, sa kaibuturan ng iyong puso. Sabi nga, we need to worship God with all of our heart, with all Our mind. our soul, our mind, and our strength ng ating buong lakas mga kapatid. Kaya pag nandito po tayo sa bahay-sambahan mga kapatid, ibigay po natin ang para sa Panginoon. Amen. Dahil binigay po ng Panginoon ang para sa atin. Na siya ay Amen. nakalugad sa Hallelujah. mga kapatid, upang tayo ay iligtas, upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Is enough mga kapatid upang pupurihin po natin siya at sasambahin. Amen. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Huwag po natin hayaan mga kapatid na nandito po tayo sa simbahan mga kapatid at yung pagpupuri natin ay dry. We need to worship mga kapatid. We are apostolic. Kung ano po yung apostolic worship mga kapatid. Yung pagpupuri na buhay. Hallelujah! Amen. Praise God. Hallelujah. Every human being has inner desire to worship something. Lahat po ng tao ay mayroong desire na i-worship po. But yung iba, people around the world, mga kapatid, all over the world, they worship money, pleasure. Ano ba mga kapatid? Iba-iba ang pinupuri nila mga kapatid. But tayong mga Kristiyano, tayong born again Christian, we know the truth. Sabi nga, worship in the Spirit of God is already within us, within our heart, and this place. Amen. Jesus is here. Jesus is in this place. Amen. Kaya ba natin ang presensya ng Diyos na Hallelujah. nandito sa ating kalagitnaan, mga kapatid? We already, the Spirit of God in our heart, mga kapatid. And we already know the truth. The truth that there is only one God, and His name is Jesus. We already know, mga kapatid, that Jesus is our Savior. Jesus is our Redeemer. Jesus is our Defender. He is our comfort, mga kapatid. Hallelujah. Jesus is our hope, our strong tower. Hallelujah. Jesus is our joy, our peace, mga kapatid. So ano ba bang hahanapin natin? Hallelujah. Ay may Glory. kapayapaan, mga kapatid. Sa pagpupuri, mga kapatid, ay mayroong kapayapaan, mayroong kagalakan, mayroong kagalakan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Kasi nandito nga tayo ngayon sa tahanan ng ating Panginoon. Praise God. Kaya huwag po patay-patay ang ating pagpupuri sa Diyos. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. People admire mga kapatid ng mga presidente, ng mga artista, ng mga basketballista or mga players, mga kapatid. Kung si Manny Pacquiao ay nasa taas ng ring, ang mga tao napaka-excited, nag-aabang kung ano ang mga at nakita po natin ang ating mga mata na sa isang suntok ng ni Manny Pacquiao, natumba ang kalaban, nag-knock out. Ano ang sigaw ng mga tao? Ano ang palakpak ng mga tao? Ano ang talon ng mga tao?
tao sa mundong ito o sa anumang bagay. Kaya mas pinili po natin na nandirito ngayon sa kanyang tahanan upang siya ay purihin at sambahin. So, wag po natin mga kapatid, sayangin iyon mga kapatid. Dapat mga kapatid, ang Panginoon ay magagalayak po sa atin. Hallelujah. Dahil mayroon po tayong mga benepisyo na makukuha sa ating pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Ang kagalakan, sabi nga mga kapatid ni David, na nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. At nasa iyong kanan, sa iyong kanan mga kapatid, nasa ating kanan ang kaligayahan magpakailanman. So, ibig sabihin mga kapatid, when we worship, nandiyan po ang kagalakan sa ating mga puso. Nandiyan po ang kaligayahan magpakailanman. So, walang iba o walang makakapantay sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Kung nandirito po tayo sa kanyang tahanan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alam na natin mga kapatid ang katotohanan dahil tayo ay nag-aral na po ng salita ng ating Panginoon. Nararamdaman na rin natin ang milagro or nakita na natin ang mga milagro na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Kung kailangan natin mga kapatid ng kagalingan, nandiyan ang Panginoon. Praise God. He is righteous. He is holy. He is wonderful. Hallelujah. He is omnipotent God. He is omnipresent God. Hallelujah. He is almighty. He is our King. Amen. Praise God. He is our judge. At the end of the day, mga kapatid, sabi nga doon sa kanta kanina, di ba? We want to say Jesus face to face. Kaya po tayo nandito kasi nais po natin na makasama at makita ang Diyos, mga kapatid, in face to face. Amen? Praise God. Nakapalad po natin, mga kapatid, na nandito po tayo. Samantala sa labas yung mga tao ay nagkakagulo, mga kapatid. Hindi alam kung saan pupunta. But we are so blessed now dahil nandito tayo sa tahanan ng ating Panginoon. Amen. We are safe. Thank you, Amen? Jesus. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, in the book of Psalms, I mean, the whole book of Psalms, mga kapatid, literally means praise and song. Ito ba? Ang Psalms. So, there is 9 different ways on how to worship the Lord or how to magnify the name of the Lord. And 3 of them involve our hands. The Psalm says, clap your hands, all you people. Psalm says, lift up Your holy hands. And Psalm says, play carefully. So, ibig sabihin mga kapatid, when we clap our hands, it means mga kapatid that We worship nire-recognize po natin or wini-welcome po natin ang presensya ng ating Panginoon. Praise God. Tama po ba? Amen. Hallelujah. At mga kapatid, ibig sabihin, ang Panginoon ay ina-acknowledge natin ang kanyang presensya ng dirito ngayon sa ating harapan. Kagaya ng isang event, pag mayroon pong pagtipon-tipon, mayroon pong panauhing pangdangal. So pag nasabi ng speaker, ang panauhing pangdangal ay si bla bla bla, yung mga tao ay nagpapalakpak. So ibig sabihin, nire-recognize nila yung tao na yun at yung dahilan kung bakit mayroong pagtipon-tipon. So same as in the church, mga kapatid. Kaya tayo nandirito nagkatipon-tipon dahil po sa ating Panginoon. Dahil po sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Praise God. Pangalawa is lift up the holy hands. Kailangan po natin itaas ang ating mga kamay. It's a sign of surrender. Pag nagsusurrender po tayo, kailangan itaas natin ang ating mga kamay. For example, gumawa ka ng kasalanan at hinabol ka ng pulis. Ang pulis magsasabi, bibilang ako ng 3. So, mag-surrender ka. Tatlo Taas yung mga kamay, di ba? Kasi pag hindi, pwede kang babarilin. Kasi hindi ka nagsusurrender sa authority. Tama po ba? So, we need to surrender to authority. Ang ating Panginoon, di po ba? Nagsusurrender po tayo. Ganon din po when we receiving or we give. Hindi po tayo pwedeng tumanggap. Example, sa isang gift. When God give us the Spirit, the Holy Spirit, hindi pwede mga kapatid na tatanggapin po natin ang isang biyaya o isang gift na nakatali yung ating mga kamay. Yung mga kamay natin ay nasa likuran. Paano natin tatanggapin kung yung kamay natin sa likod? So, kailangan talaga i-lift up natin ang ating mga kamay. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
that invite the devil spirit. That's why the music department, they know that because they already study the rap. Di po ba? Praise God. So yung mga kapatid, yung ating mga kamay, kailangan gagamitin natin sa pagpupuri sa Panginoon. Praise God. At ang tatlo mga kapatid is involved our mouth. Ang ating mga labi. Some say, sing unto the Lord. Some says, Shout out. cry and shout unto the Lord. And some says, tell or speak the goodness of God. Amen? Praise God. Sing! Umawit po tayo sa Panginoon. Sintunado ang boses. Okay lang yun. Tanggap yan ng Panginoon, mga kapatid. Dahil ang pag-awit sa Panginoon ay hindi pagandahan ng boses, mga kapatid. Sa puso. Kung ang boses mo talagang maganda, bonus na lang yun. Amen. Ang mahalaga, nagpupuri ka sa Panginoon. At ginagamit ang iyong mga bibig. So, praise God, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil umawit, di ba? Sinabing umawit ka mga kapatid, dahil wala sa tunog. Praise God! Ang mahalaga ay tayo pa ay umawit. Huwag na po tayong umawit na ang song leader or worship leader ay nasa verse pa lang, tayo na sa chorus na. So, ibang usapan na rin mga kapatid. So, ang mahalaga tayo mga kapatid ay aawit para sa ating Panginoon. Praise God! Ang sunod mga kapatid is, shout and cry and shout unto the Lord. When we feel the presence of God mga kapatid, kasi ang tao, umiiyak, sumisigaw, dalawa lang yun eh. Nasasaktan or natutuwa. Di ba ba? Kapag nasasaktan tayo, umiiyak tayo at sumisigaw tayo upang mailabas yung nararamdaman nating sakit. Ganon din po pag nakagalak tayo. So sa presensya ng ating Panginoon, di ba mararamdaman natin ang tuwa, ang galak. So we need to cry out to the Lord. We need to shout. Huwag po tayo mahihiya na sabihin nila, hindi naman sasabihin ng tabi mo na huwag kang sumigaw, huwag kang umiyak. Kasi it's your own mga kapatid eh. Kaya nga sabi, don't joke to the people na nagpupuri. Huwag mo daw biruin yung tao na nagpupuri. Kasi you don't know kung ano ang conversation nila ng Panginoon. Amen. Praise God. So, ako mga kapatid, nung una, hindi ko rin yun alam. Hindi ko talaga alam yun nung bago pa lang ako. Pagpasok ko sa simbahan, syempre na naramdaman ko yung presensya ng Panginoon. Tapos na umiiyak ako, pero yung iyak lang na normal, di ba? Kasi natatouch ako sa message. Tapos yung katabi ko mga kapatid, nakataas ang kamay, tapos umiiyak, sumisigaw, nanginginig. Yun pala mga kapatid, Holy Ghost felt na yun. So hindi ko alam yun noon. Kaya naging curious ako, ano kaya yung pakiramdam na ganun pala mga kapatid? Di po ba? So dapat mga kapatid, yun ang mararamdaman natin. Amen. Di po ba? When is the last time that you do a praise worship? Kailan yung huling pagpupuri, yung nakakabaliw na pagpupuri mga kapatid, ang ginawa mo para sa Panginoon? Hallelujah. Siguro months ago or years ago mga kapatid. Hallelujah! Dahil we worship mga kapatid sa ating Panginoon. We worship God is not because of people. We worship God because God is worthy to be praised. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Glory. Hallelujah. Your worship sa Panginoon. Amen. And God, mga kapatid, estimate the power of worship. Hallelujah! Hallelujah. Thank you, At Jesus. ang tatlo, mga kapatid, na sinabi ng Psalms is involved our whole body, ang ating buong katawan. Psalm says, you can run into the presence of God. You can dance before God. And you can praise God with tremble and dance. Hallelujah! It's up to you, my friend, kung paano mo sabahin at purihin ang Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. 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 People think about you. Hindi na mahalaga mga kapatid ang isipin ng ibang tao sa'yo. Ang iisipin ng iyong katabi, o yung iisipin ng iyong pamilya, ang iisipin ng iyong asawa, ang iisipin ng iyong mga kaibigan. Ang mahalaga kung ano ang iisipin ng iyong Amen. Hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Buhayin ang pagpupuri natin sa ating Panginoon. Kung ano po mapuri
leader, you pray and you pass. So that you know what's the message that God given to me. And then we are parehas tayo. So, yun mga kapatid. Di ba ba? Parehas kami. So, there's nothing impossible with God. Kapatid na pinupuri yung sinasamba niya, yung Diyos na nagdadasal siya, yun din yung Diyos na niluluhuran ko at humihingi ako ng knowledge and wisdom from God. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, ngayon bigyan po natin buhay ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, Jesus is worthy to be praised. Hallelujah. Ang tanong mga kapatid, why we come to the house of worship and not to worship? Why we come to the presence of God and did not receive the benefit of being in the presence of God? Dapat mga kapatid, pag dumating tayo dito sa loob ng simbahan at tayo'y nalulungkot at tayo'y nabibigo mga kapatid, or sumasakit po ang ating mga puso pagpasok dito, tayo'y duguan mga kapatid, tayo'y pagod, tayo'y nahihirapan. Paglabas po natin sa simbahang ito mga kapatid, huwag na po nating dalhin. Amen. Ibigay natin sa ating Panginoon. Amen. Kung talagang naniniwala tayo na ang Diyos natin mga kapatid ay makapangyarihan. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo sa simbahang ito mga kapatid na not-the-same na pumasok ka. Amen. Hallelujah. Nakapalagan mga kapatid, ang demonyo mga kapatid na nakawin ang iyong kagalakan, ang iyong kapayapaan. Kasi nasa iyo yun mga kapatid. God is already within us. The power of God within us. We have the Hallelujah. power over the enemy. Amen. So wag po tayo mga kapatid, patamlay-tamlay, na kung tamlay ka, pumasok, tamlay kang lumabas, na parang walang nangyari, parang hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos. Nasaan po ang Diyos natin kung ganun po? Parang, don't come to church and sit pretty. Kasi, binibigyan mo lang ng pagkakataon ang demonyo para atakihin ka. Dahil nakikita niya mga kapatid, ay, ito pala si sister. Pantok-pantok lang. Kaya mga kapatid, magpuri kayo. Pantok-pantok dyan. Yung mga mata nyo dyan, alam niyo na kung sino nagpapaypay dyan. Praise God! Aisha! Aisha. 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 Prepare the presence of God. Kapag tayo mga kapatid ay nasa presensya ng ating Panginoon, ang takot ay nagbibigay daan sa pananampalataya. Amen? Ang kalungkutan ay nagbibigay daan sa kagalakan. Amen? Maggalak tayo mga kapatid. Ang defeat, nagbibigay daan sa tagumpay. So, we are victorious. Tayo ay tagumpay. Ang kawalang pag-asa, nagbibigay daan sa kaligayahan. So, dapat maligaya tayo mga kapatid. Smile kayo dyan. Amen? Praise God. Ang karamdaman ay nagbibigay daan sa kagalingan. We are healed. Ang kahinaan ay nagbibigay daan sa kalakasan. Hallelujah. Ang pinakamahalaga na benepisyo po na ating nakukuha sa ating pagpupuri sa ating Panginoon mga kapatid, ang presensya ng Diyos ay nananahan sa ating mga puso. Amen. Hallelujah. The more we worship, the more we glorify and magnify the name of the Lord, the more we get closer to God. Amen? Amen. Praise God. We worship God is not because we are worthy. We worship God because God is worthy. Amen? Praise Amen. God. And God promised us, when you draw nigh unto me, I will. The singer are not the performer. The musician are not a band. The preacher is not a motivation or speaker. The service is not a concert. The congregation is not an audience. So Amen. And worship is not an entertainment.
Amen. It's not entertainment, mga kapatid. Dahil tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon. Praise God. We come to praise the Lord. Nandito tayo, mga kapatid, upang ihayag natin o ipakita natin sa ating Panginoon ang ating pag-ibig. Amen. Praise God. We need to show God, to tell God how much we love Him, how much we appreciate Him, how much, mga kapatid, to praise Him, di ba? Hallelujah. We need to tell God, mga kapatid. Hindi po tayo nandirito lang, mga kapatid, to impress to other people kung ano po ang ating Amen. ginagawa. Hallelujah. Hindi lang rin tayo nandirito, mga kapatid, to show our beautiful dresses or beautiful smile. So, nandirito tayo, mga kapatid, Praise God. upang taas ang ating Amen. Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory. Sabi ng Psalms 104, enter into His gate with thanksgiving and into His court Amen. with praise. Pagpasok natin, mga kapatid, sa bahay, sambahan, mga kapatid, we need to thank God na nandirito po tayo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng gate, parang kagaya sa lahat ng bansa mayroong gate. Border line, mayroong barangay. Sa Hebrew word, mga kapatid, ng gate is door. Pag tayo, mga kapatid, ay nakapasok na sa pintuan, for example, pauwi ka ngayon sa Pilipinas, doon na naman, uwi na. Pauwi tayo, mga kapatid. At nasa aeroplano ka na, nasa airplane ka na. So, anong nararamdaman mo? Di ba? Kapansin ka na, Excited. kapusiting pretty ka na, selfie-selfie. Kasi alam mo, you are safe. Alam mo na, kahit hindi mo kilala yung piloto, makakarating ka sa pupuntahan mo. Dahil nakapasok ka na. Di po ba? Pero pag hindi po tayo nakapasok, nakakaramdam tayo, mga kapatid, ng duda or yung iba't ibang pakiramdam. Baka maiwanan tayo ng aeroplano or baka ganito. Pero pag nasa loob na tayo, we are safe, mga kapatid. Same as sa sabay, sambahan na ito. Amen. Na nandito po tayo sa presensya ng ating Panginoon. So no matter what happened around the world, mga kapatid, na nandito tayo ngayon sa presensya ng ating Panginoon, tayo ay ligtas na. As long na nandirito ang iyong puso, nandirito ang iyong isipan, nandirito, mga kapatid, hallelujah, ang soul, pagkatao mo, that you surrender everything to the hand of God. Amen. Hallelujah. Except, mga kapatid, na kung nandirito kayong katawan mo, kung yung isip mo, naglalakbay, Nagalakbay sa dako. Ibang dako. diba? Amen! Amen po ba? Praise God. So sa court, sabi na, in the court, diba? Enter into His gate with thanksgiving and into His court with praise. So, pag nararamdaman na po natin ang presensya ng ating Panginoon, di po ba? Sa korte, mga kapatid, di ba? Pagpasok mo sa korte, iba yung pakiramdam na nakaharap ka sa Judges. o sa judge. Iba-iba yung pakiramdam, di ba? Same as, mga kapatid, pag nandito tayo sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid, we feel the presence of God. Amen. Did you believe that? Amen. Hallelujah. Yes, mga kapatid, we are at the presence of God right now, mga kapatid. Hallelujah. 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 Praise, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, pupunta po tayo in the book of Acts, chapter 16:31. Ang kwentong ito, mga kapatid, is about kay Paul and Silas. Diba? So, ang kwentong, mga kapatid, ay si Paul and Silas ay they are missionary. Sila po ay pumupunta sa iba't ibang lugar upang mangaral. Praise God. Upang ibahagi ang salita ng ating Panginoon. At isang araw nang sila ay naglalakbay patungo sa panalanginan, ay sinalubong sila ng isang dalaga na puspos ng karumaldumal na espiritu ng panghuhula. At ito, mga kapatid, ay nagsisigaw. Ang sabi niya na ang mga taong iyan ay alam ko si Pablo. So ang ginawa niya, paglingon niya, sinabi niya na in the name of Jesus, umalis ka sa kanya. Inutusan niya, mga kapatid, yung espiritu na umalis sa dalaga. So at umalis po yung, on that hour, mga kapatid, ay umalis din ang espiritu. So there is power in the name of Jesus. Amen. Amen. Tapos nung nakita, mga kapatid, nung master, yung babae, kasi yung babae is ginagamit siya, may amo siya.
na ginagamit siya na manghuhula. Tapos nagkakapira po yung kanyang master. So nung nakita ng master niya na wala na siyang pagkakitaan dahil nawala na nga yung masamang espiritu doon sa babae, so pinahuli niya si Paul at si Silas. So at doon mga kapatid sa marketplace, so si Paul at Silas ay hampas ng mga panghampas. Ito ay sinaktan. Nung tudo na yung pananakit nila mga kapatid, ito ay dinala nila sa bilangguan. At ito ay kanilang binilanggo. So hinabilin nila doon sa tagapagmahala ng bilangguan na bantayan na maigi. So kaya si Paul at Silas ay dinala nila doon sa kaloob-looban ng kulungan. At ito ay kanilang kinulong at inipit yung mga paa para hindi po sila talagang makakaalis. So habang sila mga kapatid ay nakakaipit yung mga paa at duguan yung kanilang mga katawan, at the middle of the night, when the time mga kapatid is in darkness, when there is no hope, when there is no way To escape. na makakaalis mga kapatid, di po ba? Sila mga kapatid ay nagpuri. Sila ay nanalangin at nagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Habang Thank you, sila ay Jesus. nagpupuri mga kapatid, suddenly, kaagad-agad mga kapatid, ang Diyos ay gumawa ng milagro. Ang Diyos ay nagpadala ng earthquake mga kapatid, ng lindol upang yanigin ang buong bilangguan. Praise the Lord. Upang yanigin mga kapatid ang buong lugar. At ang bilangguan ay nayanig. Pagkayanig ng bilangguan mga kapatid, ang mga nakabilanggo ay nagkatanggalan ng kanilang mga pusas or yung gapos. So nung nagkatanggalan mga kapatid, hallelujah, nagsi-open ang mga pinto. Nagbukas yung mga pintuan mga kapatid. At sila po ay nakalaya. Ibig sabihin, we have a freedom na umalis na mga kapatid, di ba? Kasi hindi na sila nakatali. Hindi na rin, bukas na rin yung mga pinto mga kapatid. Ang dalawang tao na tapat na naglilingkod sa Panginoon, ang dalawang tao na nagsasamba at nagpupuri sa Panginoon mga kapatid, gumawa ng Diyos ng himala, ng miracle mga kapatid, on that moment. How much more tayo mga kapatid na nandito sa tahanan ng ating Panginoon? Ilan po ba tayo ang nandito mga kapatid? At tayo lahat ay magsamba at magpuri sa ating Panginoon. Ang Diyos ay gagawa na ng milagro sa kalagitnaan natin mga kapatid. Kung ikaw mga kapatid ay nasa kadiliman man ng iyong problema, kadiliman, hallelujah, problema mga kapatid sa iyong asawa, problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa kaibigan, problema sa trabaho mga kapatid, kung ano-ano mga problema mga kapatid, God will do a miracle. Hallelujah. To worship Him. Thank you, The Jesus. answer is your ability to worship Him. Kung paano mo purihin at sambahin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kung ikaw man mga kapatid ay nakagapos sa maling relasyon, nakagapos mga kapatid sa mga bisyo, o sa anumang mga addiction mga kapatid, ang Diyos ay gagawa ng milagro mga kapatid. Basta magpura at magsampa ka lang sa Kanya mga kapatid. Jesus. Oh, Because hallelujah. worship mga kapatid, God send well. Hallelujah, worship. When you worship, God will send a victory. Amen. When you worship, God sends deliverance. Amen. When you worship, God fills His house with renewing. When you worship mga kapatid, God sends faith. When you worship mga kapatid, Jesus. hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Feel the Yes, presence of Lord. God. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Oh, God. Oh, hallelujah. Oh, God. We praise your name, oh God. Kaya I mga praise your kapatid, name, oh hallelujah. Jesus. Kung ano man yung pinagdaanan mo right now, ikaw lang nakakaalam mga kapatid kung saan anong sitwasyon mo ngayon. Magpuri ka sa Panginoon. Huwag ka mga kapatid, parang si Paul at si Silas mga kapatid, Silas. Hindi sila mga kapatid nawala ng pag-asa. Isipin mo yun, nakagapos ang mga paa at nakaduguan at nakabilanggo mga kapatid. Pero sila ay nagpuri. Imbis na mga kapatid sila ay magmukmok o
sila ay iiyak mga kapatid, ang ginawa nila ay nagpuri sila sa Panginoon. Same as mga kapatid, kung darating man sa buhay natin, ang anumang mga problema mga kapatid, magpuri lang tayo sa Panginoon. Magpuri, magpasalamat tayo sa Panginoon. Every moment mga kapatid, when you are in the darkness, when you are in happiness moment mga kapatid, every moment, you need to worship God. Hindi lang mga kapatid, kung tayo ay pinagpapala, saka tayo magpupuri sa Panginoon. Kung tayo meron, tayo ay magpupuri sa Panginoon. No mga kapatid, every moment, we need to worship God. Amen. Kahit wala tayong pira, magpuri ka pa rin. Amen. Kahit malayo ka sa pamilya mo, magpuri ka pa rin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dahil wala na iba mga kapatid na safety sa mundong ito. Sa presensya lang ng ating Panginoon. That's right. That's right. Kapag natin mga kapatid, same as mga kapatid, hallelujah. Last one mga kapatid, bago ba matapos ito in the book of Law, 11 verse mga kapatid. Sampung kitungin na pinagaling ng ating Panginoon. Nung si Jesus mga kapatid ay naglalakbay patungo sa Jerusalem, inabangan sila ng 10 kitungin. Ito mga kitungin na ito mga kapatid, chismoso din sila. Kasi nakikibalita sila na darating po si Jesus sa Jerusalem. Kaya yung iba, di ko ba? Yung mga kitungin, ito yung mga nervous system nila ay nahihina. Yung natatanggal yung kanilang mga kamay, yung daliri nila mga kapatid, o yung mga daliri sa paa. So, nagtatanggal mga kapatid na hindi sila namamalayan, na wala na pala. Tapos, di ba ba, siyempre, mayroon niyang mga dugo-dugo or whatever mga kapatid, siyempre, imagine nyo na lang. So, yun mga kapatid, mga kitungin. So, ngayon, nung nalaman nila na sa Jesus ay pupunta ng Jerusalem, inabangan nila doon sa bandang bundok. Kasi alam nila doon dadaan yung Panginoon. Di ba ba, alam nila kung saan dadaan. Alam nila kung nasaan ang Panginoon. Di ba ba, alam nila kung nasaan ang Panginoon. Tayo mga kapatid, we need to know kung nasaan po ang ating Panginoon. Inside my home. So alam nila, nung nandoon ng mga kapatid, nakita ng isa na dumaan yung Panginoon kasama ng kanyang mga disciples. So, sinabi niya doon sa siyam na natira, na nandiyan, darating na si Jesus na doon. So, tumakbo sila, pumunta sila doon. Ay, hindi pala sila tumakbo kasi mahina po Naglakad. sila. Eh. Naglakad lang. Hindi sila tumakbo. So, meron silang, alam mo yun, yung pakitungin, meron silang kiling-kiling. Kiling-kiling ba tawag? Basta, Bell. Bell. pagtunog, na pag dumaan sila mga kapatid, ibig sabihin na ginagano nila na dadaan ng may sakit, dadaan ng may sakit. Dadaan So ng may sakit. ngayon, para ma-recognize ng mga tao na sila pala yung mga kitungin. So mayroon silang sign or tawag noon, basta Alarm. papaalam sila na sila yun. Oo. So ngayon, di ba ganon sila mga kapatid. Tingnan nyo, basahin nyo yung ano nyo or manood kayo ng sa movies mga kapatid meron. So ngayon, nung inabangan nila mga kapatid, nakita nila sa malayo na tanaw nila. So naglakad na sila papunta roon. So ngayon, nung nakita na nila, sumigaw sila, Jesus, have mercy on us. Jesus, di ko ba, Master, kaawaan mo kami. So dahil ang ating Panginoon ay talagang maawain, talagang mahabagin mga kapatid. Ang sinabi ng Panginoon, humayo kayo, magpakita kayo sa priest. So ang ginawa Plasay. So nung nakita nila ng 10 na gumaling na sila, yung siyam ay dumiretso ng lakad. Yung isa ay bumalik. Ay bumalik sa Panginoon, ay bumalik kay Jesus Ito yung upang magpasalamat, upang magsamba, upang magpuri. Kasi alam niya na pinagaling siya ng Panginoon. Hindi ko ba? Hallelujah. Tayong lahat na nandirito ngayon mga kapatid, tayo ay pinagaling na ng Panginoon. Tayo ay pinagpala ng Panginoon. Yes. Ang biyaya ng Diyos ay nandirito na mga kapatid. Amen. Sa ating harapan na mga kapatid, nasa atin na lang yun kung paano natin tatanggapin. Be the one, mga kapatid, magiging isa ka doon sa 10 kitungin na pinagaling ng Panginoon. Dahil pinagaling ka na ng Panginoon na mula sa kadiliman, na nung ikaw ay malunod na sa kasalanan, ikaw ay mawala na ng pag-asa mga kapatid, inahon ka ng Diyos. Niligtas niya ang buhay mo. Ngayon,
Amen. Dahil we can do all things through Christ. Amen. Ang salita ng ating Panginoon ay nasa atin na, nasa puso na natin mga kapatid. Lahat po tayo na nandirito, di po ba? Alam niyo na ang salita ng Panginoon. Dahil pa rin yung mga face. Galing na tayo mga kapatid. Tayo ay pinalaya. So pero pag nagbalakpak po tayo sa Panginoon, parang nakagapos pa rin ang ating mga kamay, ang ating mga paa, na hindi tayo makalungdag sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Ibigay po Naguba na. natin ang damit ng pagpapuri sa ating Panginoon. Naguba na yung sapatos. Amen. Hallelujah. Buhay mga kapatid! Glory.